May foreign bagong utang si BBM. Yan ang bago. $800 million. At least may bago. Asian Development Bank. Ang tanong namin sa totoo lang, BBM, Saan gagamitin? saan mo ba yan gagamitin? Baka naman maleta na naman yan, BBM. Kami na naman babayad yan. Di ba ang South Korea ayaw na magpautang sa atin? Ayaw Yun na. Ay, sino nga naman pautang? Tingnan mo si BBM mo. Hindi Naalala lang- ko also, Miss Cora, you were saying that Metro Manila is saturated na. The real growth, pwede nating improve outside Metro Yun ang Manila. yung nangyari nung previous administration. Okay. Nagpasok talaga ng government investments sa ibang provinces para ma-decongest ang Metro Manila. Yeah. Kasi because we have like an imperialistic Manila, or government, that's di true, ba? no? Most of the Focus. government investments na focus dito sa Luzon. So napabayaan talaga ang Visayas Mindanao. So yung ginawa nun ni PRRD, talagang nagtayo siya ng mga airports, mga roads, bridges, doon sa... Labas. Kaya nga, di ba, yung Buchanan Bridge. Yeah, yung Buchanan Bridge na inangkin. Oo, na inangkin. So, ganon, marami. Yung Cebu Airport, International Airport, sa Cebu, sa Legazpi, naumpisahan yun lahat during the previous administration. Okay, ako sana, no? Ako, yun, uulitin natin. Paulit-ulit ko itong sinasabi na sana yung leaders natin, kung may maganda namang project from the past, sana pagpatuloy lang. Hindi Oo. naman to para sa inyo, hindi yung pangalan nyo yung nandyan. Ginagawa natin to para sa sambayan ng Pilipino at para sa ating bayan. Oo. Kasi lahat tayo, lahat ng leader, lahat kayo mapapalitan. Pero yung iiwanan nyo na naging parte kayo ng isang magandang pangyayari na tinulungan nyo yung ating bansa na ma-develop at gumaan ang pamumuhay ng ating kapwa Pilipino ay napakalaking bagay. So yun lang yun di ba? Fragmental kasi. Politics is very fragmental. And political talaga lahat palagi. Actually, Cathy, naiwanan na talaga tayo kasi nasa age of technology na tayo, di ba? So, sa ibang bansa, gumagawa na sila ng mga robots, mga drones, mga agree. ganyan. So, ang susunod na presidente, malaki ang trabaho. Problema. Ay, naku, kawawa Napakalaki. yung susunod na presidente kasi medyo marami talaga siyang dapat gawin. Unang-una nga, ayusin niya yung corruption, tsaka kailangan may accountability na yung mga Kailangan nag-commit. may makulong. Oo, kailangan may makulong. Ba't Kasi ba? hanggang ngayon walang Nasaan na nakukulong. pala si Martin Luther King Romualdez? Yung... Hindi lumalabas. Nasaan na? Ha? Lumabas yata ng bagong mga quote cards kasi tatakbo pa daw presidente. Abay, bakit hindi yan nananagot? Di ba? Yun ang tanong ko Bakit naman Secretary Vince Dizon, napakabagal naman ng mga kaso? Nakita niyo na ba yung laman ng ICI report? Hindi pa po. Wala pang lumalabas hanggang ngayon. Kasi magsasara na sila, wala pang lumalabas. Ang pumirma, 4 lang na senador. Yung iba, ayaw pumirma. Tapos nagagalit si Lacson. Sabi niya, bakit pirmahan mo muna bago ako imbitahan ko yung Marine. Ngayon lang ako nakakita na ang mga gustong magsalita at mag-testify sa isang krimen ay nagiging biktima na sila pa ngayon ang kriminal. Ano daw? Pirmahan muna ni? Ni Senator Marcoleta. Kasi Ang they report? had a debate. Oo Para nga. raw niya patawag. No? Eh, So, di ba saan ka nakakita ng ganong pag-iisip na, okay, pipirma ako bago ko patawag. Una sa lahat, the fact ng pagkalabas nung 8 si Gutesa, isa lang, ginawa niyo ng issue. Simpleng notary public, ginawa niyo ng issue. Lumabas 18. Unang-unang ginawa nyo, pinasama nyo. Diba? Hindi man lang ninyo binagyan ng opportunity na pag-usapan kung ano talaga yung nilalaman ng kanilang affidavit. May abogado pa. Ang Hinaharang. unang ginawa, inatake agad. Baka Saan ka naman gusto nakakita? ni Senator Ping Lacson hindi 18 kundi 88. Kaya ganun ba karami para mabuksan ng Senate Blue Ribbon Committee? May minority report sina Senator Rodante Marcoleta. Sabi ni Senator Ping Lacson, not counted. Not counted daw yung minority. Hindi, Alam mo, tsaka talagang hinaharang nila lahat di ba? Oo. Imbis na pausa din yung investigasyon, hinaharang na kagad. Tsaka sinisira na yung credibility ng mga tao. Imbis na, they're shooting the messenger and not the message. Yung message din na nakikita ng mga foreigner very sharp very straightforward. Di ba alam niyo po yan kasi nagsipag-aral kayo sa abroad. Di ba sinasabi nga nila, kung dito sa Pilipinas, hindi nila tayo mapagkakatiwalaan sa sarili nating pera, ninanakaw natin ang sarili nating pondo, paano tayo pagkakatiwalaan ng ibang bansa?
Diba? So, to the point na babaon natin yung sarili natin sa utang, na sarili natin bansa, ibebenta na natin sa iba. Kaya nga negative na ang inflows ng investors. Diba? Wala na talaga. Foreign May bagong utang si BBM. Yan ang bago. $800 million. At least may bago. Asian Development Bank. Ang tanong namin sa totoo lang, BBM. Saan gagamitin? Saan mo ba yan gagamitin? Baka naman maleta na naman yan, BBM. Kami na naman babayad yan. Di ba ang South Korea ayaw na magpautang sa atin? Ayaw Yun na. na. Ay, sino nga naman pautang? Tingnan mo si BBM, oh. Ang hirap kasi ito pakinggan si BBM, eh. Utang ng utang, eh. At saka, pag nahihirapan na siya, uutal-utal na siya. Kasi hindi siya nagsasabi ng totoo, eh. Kaya siya nauutal-utal. Ako Ang kawawa, oh. Sekretary ng Energy, oh. Nandun sa gilid, oh. Stress Oh, na. kilala ko yan eh. Taga amin yan eh. Secretary Garin, no? Garin. Ako, Secretary Garin. Lungkot na lungkot ka na dyan. Dati Di ba ang background niya sa health? Bakit siya napunta Hindi sa yan energy? health. Abogada yan. Abogado ba Yung siya? health, yun pong congresswoman. Yung congresswoman. I Yan see, po, I see. abogada po yan. Dati rin pong party list representative niyan. Kaya lang tingnan mo to. Sinasabi niya, huwag mag-alala. Merong reserve sa 60 days. 60 days ba yun? Less 50 lang, 50 na Oo, days. reserve 50 days. Pero kinaklaro ni Secretary Garin na wala pong reserba ang gobyerno. Ang may reserba po, ang private sector. Ngayon, kung maubos bilhin yan lahat. Kayo lang, may nagtumawag sa akin sa transport sector, Ma'am Cora, na gusto nila ng meeting. Kasi gusto nilang maipaliwanag kung paano talaga sila tinatamaan ng todo nitong recent na Kasi fuel yung price. pamasahe, paano? Yeah. May ceiling ba yung pamasahe? Yun, wala. Ano yung solusyon nila para sa mahihirap? Yung mga ordinaryong empleyado na nag-jeep, tricycle, and all. So, we were talking about this a while ago, Miss Cora, no? How much is, magkano ang Minimum wage, di ba? 620. A day. Dito sa Metro Manila. So, monthly, di ba? Mga 2,200 something lang. Di ba? Parang, kung 600 a day Pag times sinabi pang 10, no 6,000. work day, Kati. Wala. Pag 4-day sinabing, work week lang di ba? Holiday. Paano yung daily wager? Mga Actually, days. nakita ko yung Daily wage may interview si former Senator Nikki Cosateng. She was saying, maybe yesterday to, she was saying na sa totoo lang, kaya isa rin sa dahilan kaya hindi nag-i-invest ang mga investor natin dito sa Philippines because paano sila raw mag-i-invest? Kung ba't kailangan lang magbayad ng 13-month pay kung 6 months lang in a year nagtatrabaho talaga ang tao. Dahil may weekends, may holidays, and alam mo yon kapag kunwari, Holy Week, yung ganyan, ilang araw walang pasok. So when you calculate everything Marami in total, tayong ang holidays. dami nating walang pasok. So yun yung question daw na Dinagdagan pa isa. ngayon. Oo. Actually, simple lang naman Ang hinahanap lang naman ng mga investors, yung mga namumuhunan, yung return on investment. Tama. ROI, Return on ROI. Investment. At yan po ay mababa pag may massive na korupsyon.